ang kanyang tanging anak upang ang hirap sa Tagalog, upang ang sa kanya'y sino mang upang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay wag mapahamak, di magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:21, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang kanyang mga gawa ay naayon sa Diyos. Tapos, ano pa ba? 66 books. 66 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st, 2nd Samuel, 1st, 2nd Kings, 1st, 2nd Chronicles, Esther, Nehemiah, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Songs of Solomon, tapos yung 12 yung prophets na. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Daniel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st, 2nd Thessalonians, 1st, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st, 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, Jude, Revelations. Okay. Sige Gab, ready na Gab? Gab na si Gab. Sige. 2nd Timothy 3 ba? 16 mas 16. Ang lahat ng kautusan ay sa lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos upang at mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran upang ang taon ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. John 3:21. Subalit ang gumagawa ng katotohanan ay malapit sa ilaw upang Malinaw na mahayag ang kanyang mga gawa na ayon sa Diyos. Tama. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa liwadan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang tanging anak upang ang sino man naniniwala
ay sasampalataya. Huwag mapahama at Kundi magkaroon ng buhay na walang yan. Okay. Salamat, Gab, no? So, yun po, no? Basta patuloy lang po natin yon i-memorize para ulit-ulitin lang natin araw-araw bago po kayo or pag naglalakad kayo, no? Yon, sabi-sabihin nyo lang po. Okay, sige po. So, bukas naman yung iba kasi 4:38 na. At hello po, no? Welcome sa mga nakasali sa ating Bible study, pati sa mga nanonood sa online. Ayan po, welcome. So, good afternoon. So, ngayon magpapatuloy po tayo sa Luke chapter 1, verse 67. Kahapon po, atin pong natapos ang verse 67. At ngayon, titingnan natin, maybe we can finish hanggang 70. Titingnan po natin, no? So, basahin lang natin yung siguro 67 hanggang 69. Okay. Sige po. Tito Bong, pwede po pakibasa 67 to 69 lang po muna. Lukas 67 hanggang 69. Si Zacarias na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo at sinabi ang propesiyang ito: Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat kanyang dinalaw at tinubos ang kanyang bayan, at nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. 67. Okay. Thank you po, no? Tol, pwede paki-open sa prayer, Tol. Sige, tayo manalangin. Ama namin, ito po ang aming dalangin na ang iyong salita ay siyang maghari sa amin at kami ay mapuno ng iyong Espiritu Santo at magawa ang mga bagay na naayon, maipalaganap ang mga bagay na sa iyo ay nagmumula at hindi mabigyan ng pagtataas yung mga bagay na mga bababa naman, Panginoon, sapagkat ikaw ay nasa taas, kami ay nasa lupa. Ang iyong grasya ay iyo at ang iyong liwanag ay iyong ikinalat sa sanlibutan. Gayon na lamang iyong pag-ibig sa amin at ito ang iyong salita na iyong ipinahayag ay isang patunay na ang pag-ibig mo, ang pakikipagrelasyon, ang pakikipagsundo ay naging perpekto at ganap. At kami ay naging ganap din, kami ay naging banal. Hindi dahil sa aming sariling mga gawa, kundi na ang lahat ng bagay ay nahayag at sa ilaw kami ay lumalapit sapagkat ang katotohanan ay nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, no? So, balik po tayo sa verse 67. Sabi dito, si Zacarias na kanyang ama ay napuno ng Espiritu Santo at sinabi ang propesiyang ito. So, kahapon na sana nagbigay po yun ng kaalaman sa bawat isa at naunawaan natin na tayo po, no, na mga mananampalataya, tunay ngang nakikita, no, na ang ating ginagawa ay naayon sa Espiritu dahil ang ating pong sinasabi, ating ginagawa ay naayon po sa salita ng Panginoon. So, gaya nga po ng sabi ko kahapon na sinabi dito, sinabi ang propesiyang ito. So, may kita natin dito na lahat ng sasabihin niya ay ayon sa salita ng Panginoon at ayon sa pagpuno, no, ng Espiritu Santo kay Zacarias. And
tayo din po, whenever sa tuwing tayo po ay lumalakad, sumusunod, nagsasalita, no, ng lahat ng naayon sa kanyang salita, tayo po ay puno ng Espiritu Santo. Kasi nga, ang Espiritu ng Diyos ay namumuhay na sa atin at ito ay kumikilos na sa buhay ng bawat isa. Kung kaya't lahat po ng gumagawa ng katotohanan ay, di ba, lumalapit sa ilaw upang malinaw na mahayag na ang lahat ng kanyang mga gawa ay naaayon sa Diyos. So makita nyo dito yung kagandahan ng ating mga pagkilos at paggawa ay sa pamagitan lang din ng kapangyarihan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, no? At yon ay ang Espiritu Santo. So sa lahat ng ating ginagawa, kanino to tayo dapat ano yun, sa Tagalog yun? Nagbo-boast or yung ano ba sa Tagalog tol? Hindi nagmamalaki. Nagmamapuri or parang ganun. Hindi. Proud yun eh. Tayo proud. Basta, we take pride sa Panginoon, no? Sa Kanya lamang at hindi sa atin. So we praise God for that. Okay, so patuloy tayo sa verse 68. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat Kanyang dinalaw at tinubos ang Kanyang bayan. So, ito po ang panimula, no, ng paghahayag, no, ni Zacarias sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Purihin, no? Purihin ang Panginoon. So, habang inahanda ko po ito, natanong ko lang din sa sarili ko ba? Kasi 'di ba, pinagpe-pray natin, Panginoon, bless us, no? May God bless you. 'Di ba? May sinasabi tayong ganun. Tapos sinasabi din natin, bless the Lord. Ito, parang ito, no? Actually, kung atin pong titingnan sa English translation, sa NASB, ang pagkakasalin po dito is, blessed be the Lord. No? And yun nga, sinasabi natin, bless us, God bless us. And sinasabi natin, bless the Lord. So, meron po bang makakapagbigay, no, ng sagot? Ano pong kaibahan kapag sinabi natin, God bless us, at kapag sinasabi natin, blessed be to the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Diba? Yan o, no? Blessed be the Lord. Ano pong ibig sabihin ng blessed be the Lord at may God bless us? Yun lang, parang again, kasi nga po, nag-aaral, kumbaga sa pag-aaral ko, inaano ko din yung mga words na magkaroon tayo ng tamang pagkakaintindi sa bawat salita po nating nababasa at binibigkas sa salita ng Panginoon. Kaya yun po, yun ang natanong ko. Baka may makakapagbigay po ng sagot, no? Baka nabasa nyo to, napag-aralan nyo to. Now is your chance na ma-share po yun sa ating mga kapatid, pati sa ating mga viewers, no? Kala mo dami. Anyway, sige, Tol, ikaw magaling ka sa mga mga vocabulary. Sige. Yun. So, blessed be the Lord. So, purihin ang Panginoon. Kumbaga, wag na tayong malilito, no? It is God who blesses us. Ito, ang Panginoon ang nagbibigay ng yung blessing sa inyo, panalangin or anything or ang lahat, hindi anything, no? Lahat ng bagay na nagmumula sa Panginoon ay pagpapala mula sa Panginoon. Kaya doon sa sense ng pagsabi natin na God bless us, alam natin kung saan nagmumula, no? Saan nagmumula yung pagpapala, pananalangin, ano? 'Di ba? Kasi maraming yan eh. Dalangin, pagpapala, lahat ng bagay na nagmumula sa Kanya ay mula sa Kanya, sapagkat siya ang pinagmumula ng lahat ng bagay na ito. So, you see, paulit-ulit
sa sinasabi ko, sa mga bibig ko, walang ibang pinagmumulan kundi ang Alpha and Omega, the beginning and the end. Na siya ay tinawag na beginning and the end, pero siya mismo, he has no beginning and he has no end. He is eternal. No? He existed. No? Kumbaga, siya noon, siya ngayon, at siya magpakailanman. So, yun yung sense ng pag sinabi natin, God bless us. Pero ito, purihin ang Diyos. And as a pagsasalin ng New American Standard, sabi nila, blessed be the Lord. So, I believe ito yung word for word translation kasi talaga yung NASB. Kaya nga, talagang pinopromote ko yung NASB. So, blessed be the Lord God of Israel. Pagpapakita lamang po talaga na ang lahat ay bumabalik sa Kanya. No? Sa Kanya nagmula ang Kanyang salita at ito ay bumabalik sa Kanya ng bumabalik din sa Kanya lahat. Kumbaga, He is the blesser and He is blessed. Kasi lahat ng bagay ay bumabalik din sa Kanya. Sa Kanya nagmumula, sa Kanya bumabalik. Kaya Soli Deo Gloria, all praise belongs to God. He is the blessed. He is the blesser. So what more can you ask for from a God, no? Who is, kumbaga, sa Kanya nilikha, no? Without Him, nothing was made. Diba? John 1, di ba? So, yun yung parang interpretation, exegesis ko sa word na blessed. And, yun. Amen. Ayun, maganda po na makita natin na ang lahat ay nagmula sa Kanya at lahat ay sa pamamagitan niya at ang lahat ay para sa Kanya. Romans 10:13, if I remember correctly. Tama ba ito? Basta somewhere sa Romans. Sa cover photo natin yan. 11. 11. Romans 11. Sige. Yung last verse ng Romans 11. Parang may dadagdag na tayo sa memory verse, no? Jamie, pakitingin kung saan yung sa Romans yung yun sa cover photo natin actually sa Facebook. Okay. May dadagdag ko lang din po, yun nga po sa pag-aaral ko, inano ko talaga. Yung tama po yun, no? Yung pag sinasabi natin, God bless us, ibig sabihin lahat lang talaga ay nagmumula sa Kanya. At when we say, bless the Lord, yun, kasi lahat ay para din sa Kanya, no? At actually, ang simpleng kaulugan lang po ng pag sinasabi natin, blessed be the Lord, is praise the Lord. Ibig sabihin, yun nga, sa Tagalog, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin po nun, ang isang tao na nakakapagsabi po na purihin ang Panginoon, ay tiyak na nakakaunawa na ang Panginoon ay karapat-dapat na ipataas at bigyan ng papugay at papuri, no? But sa pagbabasa ko lang din po ng salitang ito, hindi po pala lahat, no? Take note, no? Hindi po lahat na nagsasabi nito ay katanggap-tanggap sa Panginoon. Hindi po lahat na nagsabi, "Oy, praise the Lord." 'Di ba? Makikita nyo, maraming tao na nagsasabi niyan. So, basahin po natin yung mga Kawikaan, chapter 28, verse 9. Sabi po dito, verse 9. Okay, sabi po dyan, ang naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang panalangin ay karumal-dumal. Okay? Now, kapag sinabi po nating panalangin, again, hindi po iyon yung paghihingi natin. Well, yes, kasama po yun, petition. No? Part po yan ng panalangin, yung petition. But yes, ang pagpanalangin po is whenever we say something towards God. No? Kapag pala ang tao ngayon ay, sabi dito, naglalayo ng kanyang pandinig sa pakikinig ng kautusan, yun, no, mga hindi nag-aaral ng salita at hindi sumusunod sa salita. Ano po ang dating noon? Ito ay
karumal-dumal sa Panginoon. Now, kung kaya't nararapat lamang po na tayo muna ay pagpalain ng Panginoon bago tayo makapagbigay ng pagpapala sa Kanya. Naintindihan niyo po yon? Ang nararapat lang po na tayo muna ay pagpalain ng Panginoon bago tayo ay makapagbigay ng pagpapala sa Kanya, nakatanggap-tanggap naman ng lahat ng papuri. Saan po natin yan mababasa? Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa sangkalangitan. So, di ba? Sabi niya sa una, purihin nawa ang Diyos. Actually, sa English po niyan, blessed be the God. No? Yun, again, same words. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. And sa pangalawa po, who has blessed us in Christ. So ang tunay po talagang nakakapagbigay ng papuri sa Panginoon ay yung mga pinagpala lang din ng Panginoon. 'Di ba? So anyone, lahat po ay makakapagsabi nito, pero not everyone can really bless the Lord. But sila lamang pong mga pinagpala lang din ng Panginoon. No? So yun lang, karagdagang lang po yun patungkol po dito sa salitang blessed be the Lord. Now, sabi po dyan, balikan natin yung verse 68. Sabi po dito, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. No? Ang Diyos ng Israel. Baka meron pong magbigay ng exegesis patungkol po dito sa ang Diyos ng Israel. Di po ba kayo nahihiwagahan na kapag pinupuri ang Panginoon, minsan or malimit, meron po talagang nakasunod na ang Diyos ng Israel. No? Maganda rin siguro na matutunan natin bakit kaya tinatawag siya ng Diyos ng Israel. Bakit hindi siya tinatawag na Diyos ng lahat since He is God overall? Bakit specific na Diyos ng Israel? So yun, naisip ko lang po ngayon na maganda na maunawaan to ng bawat isa. No, Yana, ikaw naka-highlight ngayon dyan. Baka may sagot ka. Ayun na, lumano na. Anyway, baka meron po makapag Lapit niya, ilapit. Ano po? Ibig sabihin po ng Diyos ng Israel. Ilapit. Ilapit ka lang. Hindi, yung na lang. Yung iPad na lang sana. Ano po, yung sa Diyos po ng Israel, ang ibig sabihin po niyan na ang Panginoon po natin ang nag-iisang Diyos. Kasi di ba alam po natin na, for example, pag sinabi pong Diyos ng Romans or maliit na letter D, Diyos ng Romans, parang pagan gods. So parang pinapakita lang dito na nag-iisa lang yung ating Panginoon. Okay. Alright, salamat Ate Yana. So sabi po ni Ate Yana, kumbaga para po talaga maging malinaw sa lahat, naiisa lang ang Diyos. Bakit po? Kasi yes, di ba nga po nung Sunday, natutunan po natin from Genesis 10, nagsimula po doon yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at marami na po talaga, meron pong Diyos ng mga Egyptian, may Diyos ng Babylonia, no? May iba't ibang mga Diyos, no? But yeah, small letter D. But iisa lamang po ang tunay na Diyos at siya po ay nagpakilala at pinili ang nation ng Israel kung saan i-bless niya ang mga, yun nga, yung covenant, yung tipan niya kay Abraham, that He will bless Abraham at sa kanya ay mapagpapalain ang lahat ng mga bansa. Di ba po? Kumbaga, yun nga, para just to make distinction lang po, okay? Just to make distinction na ang tunay na Diyos ay yun nga, ang Diyos ng Israel. Kasi nga, sila po ang pinili. Doon, kumbaga, nagmula ang ating tagapagligtas kasi sila ang pinili. No? So, sige tol, dagdag na. Okay. So, yung ko lang, yung naging impact lang rin sa akin. Kasi nga, tinatanong natin, bakit nga Diyos, pag merong pagpupuri or
yan, pinag-uusapan natin ang nag-iisang Diyos. Laging karugtong yung pangalan ng Israel. Hindi na ang Israel ay isang banal, no, na bayan, no? Kasi it's the other way around. Kaya nagiging banal ang Israel dahil sa Diyos. Okay? Kumbaga, katulad ng salita, no? Ang lahat ng kasulatan, ang Israel ay kinasihan din ng Diyos, no? Kumbaga, kaya talaga yung hindi yung bayan, wag tayo dun sa bayan mag-focus, no? Kasi pag ganun ang ating iisipin, itinataas natin yung bagay na wala naman talaga dapat na not worthy of any praise. Actually, yung blessedness is isa lamang po talaga ang inaano niyan. Kumbaga, ang dinidefine ng blessedness, it is only God. Apart from God, wala na po. So, ang naging lang sa akin, kung yung Diyos na ipinapanukala ng iba, ay hindi pala yung Diyos na ipinapanukala ng iba na hindi na ayon sa kanyang salita ay hindi ang tunay na Diyos. Kumbaga, mas na-focus ako dun sa salita ng Diyos. Kaya lang po naging apart itong Israel sa among any other nations is because of the word of God. The word was revealed to Israel. Kaya nga tawag sa kanila people of the covenant. Diba? Sila ang sa kanila nakipagtipan ang Diyos. So, yung tipan, no? Yung word, yung covenant, yun yung nagsiseparate sa kanila. So, kaya dapat yung word, yung truth, yun yung mag-separate rin sa atin. So, sana yun ang maging mensahe nito. No? Hindi lang basta, God of Israel, and pag nakita natin sa news, yung Israel, ito, ang daming nangyayari sa Israel. Talagang merong ginagawa ang Diyos sa Israel, hindi po yun. Iba po ang ibig sabihin ng pag sinasabing ang Diyos ng Israel. Sapagkat yung Diyos na yun ay nakipagtipan sa Israel. So yung tipan ang nagsiseparate. Yun yung nagbibigay ng tawag dito, pagpapala, pagpapabanal, yung salita ng Diyos. Kaya nga banal ka kapag ka ang Espiritu Santo, no, na siyang na siya yung tinutukoy no, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos, di ba? Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. So ayun. So it more talks about scriptures rather than the people of the scriptures. Amen. So malinaw po, no? At yon, yung implication din po nun, ayun, gusto ko yung sinabi na ang salita din ang anong term na ginamit mo, tol? Maghihiwalay. It will divide. Separate. Di ba? Holy. Di ba? Kumbaga, maghihiwalay sa atin sa mundo. Yun ang kaibahan natin. No? So, sana, sinisigaw. Sana, may pagsigaw po yun nung narinig nyo po yung ang salita ng Diyos ang siyang maghihiwalay sa atin. No? Sa mundo. Makinig ang may pandinig. So, at maganda na nasabi po ni Kuya kanina, yung tipan. Actually, ito pong mababasa natin from 68, no, hanggang 79. Makikita po natin dito yung tatlong tipan. No? Or tipan ba? Tama, no? Tipan. Ano po yung tatlong iyon? Una, the Davidic, sabi natin, yan, kingdom or Davidic covenant. At pangalawa is yung Abrahamic kingdom or Abrahamic covenant. And yung pangatlo po yung Messianic covenant. 'Di ba? Mababasa po natin yung tatlong ito, yung tipan, no, sa susunod na mga verses. Pero
May gusto lang po akong idagdag dito po sa sinabi dito. Uy, ayun na ma-open. Teka po Ayan, sabi dito, no, sapagkat kanyang dinalaw. So ito pong salitang dinalaw, maganda po na maano natin tong word na dinalaw na to kasi ito po ay malimit na ginagamit po, okay? Upang ilarawan ang pagliligtas ng Panginoon. So whenever po naririnig niyo yung salitang dinalaw ng Panginoon, ibig sabihin po nun, ito po ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. Marami po tayong verses na mababasa dyan. Exodus 4:31, Luke 1:78, itong mababasa din natin mamaya, Luke 7:16, Acts 15:14, Hebrews 2:6, mababasa nyo doon yung salitang dinalaw at yung konteksto po nun is yung pagliligtas ng Panginoon. So ibig sabihin, ang pagpupuri dito ni Zacarias ay patungkol sa pagliligtas. At yun ay mababasa natin mamaya. Kaya nga po nabanggit po yung tatlong tipan, Davidic, Abrahamic, and Messianic. Lahat po iyon, iisa lamang po ang patutunguhan nun at yun po ang pagliligtas ng Panginoon. So here, you see, Zechariah is praising God for what? For the salvation, yung pagliligtas, yung habag at awa ng Panginoon. At tinubos ang kanyang bayan. At bakit po ito ang nasabi ni Zacharias? Kasi kung papansinin niyo po sa Old Testament, ito po yung palaging tema, no? Na mababasa natin sa Old Testament. Lagi po 'yan. Ano po 'yon? Yung pagliligtas ng Panginoon sa Israel. Again, gaya nga po ng paalala ni Kuya, wag po nating ituon yung grabeng Israel, favored talaga sila or what. No. But again, with kung sa purpose ng Panginoon, no? And sa kanyang soberanya, niligtas niya, tinubos niya ang kanyang bayan. And there is a reason for that. At yun ay mababasa natin, mas mapapaliwanag yan sa atin sa verse 69. Okay? So kung wala na po tayong idadagdag, papatuloy tayo sa verse 69. Baka may masabi kayo, Dad? Meron? Diba? Gab, Tito Bong, baka meron po tayong ma-share. Kung wala, papatuloy tayo sa 69. Okay po, goods po tayo. 69, sure na? Okay, getting ones. Nag-bidding na yun. Okay, so 69. Sabi po dito, sabi ko nga, mas magiging malinaw sa atin yung itong sinabi doon sa 68 na tinubos niya ang kanyang bayan dito sa verse 69. Ano ba sabi sa verse 69? At nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. Okay? At nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod. Okay? So ano po to? Again, ito po yung tinatawag natin na Davidic covenant. No? Ano ba yung pangako ng Panginoon? Ano ba yung tipan ng Panginoon kay David? At bakit nabanggit ito ni Zechariah na nagtaas isang sungay? Ano tong sungay na to? Diba? Sabi niyo, masama yung may sungay. Bakit nagtaas ng sungay? Okay. Alright. Sige po, anyone, no? Exegesis tayo. Sige. Sige, Dad. Ito na. Yung sinasabing sungay, yun ay simbolo lang ng power. No? Ayun lang. Horn of salvation. Yun lang po. Sungan lang. Sungan na sarili. Sige po. Dadagdagan doon ni Tito Bong. Ayan, sige po. Salamat, Dad. Ito yung sisimbolize din ng yung strength, yung animal strength. Okay. So, Dagdag lang. sige po. Okay, so parang iisa po yung sinabi ng ating mga tatay, no? It symbolizes power, no? Or strength, kumbaga. Well, that is true. So, para po mas maintindihan natin, again, maganda po na makita natin yung mga cross-references ng verse 69. Mga kapatid,
sana po tingnan nyo po kung paano natin to inaaral. Kasi sana maging ano po to sa pati sa mga online na nanonood. Pag nag-aaral po, nagbabasa kayo ng Biblia, this is a good example, or yung kumbaga yung exegesis, no, na way ng pag-aaral ng salita. So ano ba yung sungay? Now, tingnan natin sa iba't ibang verses. Psalms 132, mga awit, chapter 132. Pero I think ito ay patungkol sa yung promise kay David. But anyway, basahin natin. Sabi dito, dooy magpapasibol ako ng sungay. So you see, nag-appear yung salita. Sungay para kay David, aking ipinaghanda ng ilawan ng aking binuhusan ng langis. So, again, may kita natin dito, related verse doon sa binasa natin, sa sinabi po ni Zachariah. Well, siguro hindi pa masyadong malinaw, pero I think, kung matatandaan nyo po, yung pag-aaral po natin ng mga hari, tandaan nyo, di ba, merong ilaw or lamp, di ba, na magpapatuloy, di ba sa genealogy ng mga hari. Kasi kahit na, yun nga, meron pong hari na hindi sumusunod, pero nagpatuloy pa rin. Bakit? Kung matatandaan nyo, para po sa, yun nga, sa ilawan, no? Na kumbaga inihanda ng Panginoon. Sorry, medyo nakalimutan ko na yung ano, pero again, pinangako to ng Panginoon kay David, no? Again, not because of David, but dahil po sa kalooban ng Panginoon. Basahin natin ang Ezekiel 29:21 para mas matulungan pa tayo to understand. Ezekiel chapter 29 verse 21. Sabi po dito, sa araw na iyon, okay? Sa araw na iyon, aking palilitawin ng isang sungay. Again, you see the word sungay, upang umusli sa sambahayan ni Israel. I think umusli is parang pagpapakita sa atin, yun nga, yung nag-appear, no? Or nanggaling or nagmula sa sambahayan ni Israel. At aking bubuksan ang iyong mga labi sa gitna nila. Kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Hindi ko lang po na-review tong part na aking bubuksan ng iyong mga labi sa gitna nila. Does it talk about resurrection? Sorry, hindi ko po na-review tong verse na to, ha. So yan, pero again, may kita natin dito na patungkol ito sa sinabi ni Zacharias. And one more thing, in Matthew chapter 1 verse 1, sabi po dito, ito ang aklat ng lahi ni Jesucristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. So bakit po natin nasabi itong Matthew 1:1? Kasi, again, kung babalikan po natin yung verse 69, at nagtaas ng isang sungay ng kaligtasan para sa ating sambahayan ni David na kanyang lingkod. At napag-aralan na natin yung salinlahi, no, ng Panginoong Jesucristo, na kung saan pinapakita dito sa verse 69 na tunay ngang sinabi ng itinalaga ng Panginoon na ang tagapagligtas ay manggagaling po sa linya, no, sa descendant, sa salinlahi ni David, di ba? And kung mapapansin niyo po dito, ito ay yung words niya, no, nagtaas ng isang sungay. Nagtaas. Ibig sabihin, ano bang tense of verb ito, no? Kasi actually hindi pa pinanganak, no, ang Panginoong Jesucristo during this time. Tama? Hindi pa pinanganak. Malapit, pero buntis na po si Maria. Pero sa pagpupuri po ni Zacharias, hindi po ang kanyang anak na si Juan ang kanyang tinutukoy dito. But, understanding, kumbaga naunawaan niya na kapag nagpakita na ang mensahero or yung forerunner ng tagapagligtas, pag nandun na siya, then the Savior will come. So, may kita natin dito na inihayag niya, no? Because nagpakita na nga ang mensahero ng Panginoon, ng tagapagligtas, kung kaya't
it's possible na na-declare ito ni Zacarias. Okay? Pagpapakita na darating na ang tagapagligtas na nagmumula kay David. No? Nakikita nyo na isa sa katuparan po ang sinabi, no? Sa kasulatan, no? Okay. May dagdag pa kayo? Or proceed tayo sa verse 70? Sino may dadagdag? Ate Jamie, ikaw? Meron? Sai? Meron? Jamie, meron? Sige na, baka sa may share nyo, meron din kami Yung sa akin lang, yung simula yun yung sinabi mo yun, nagtaas ng isang sungay. Tapos sa verse 68 kasi, nakalagay dun, tinubos, kumbaga alam na talaga kumbaga makikita dito na, balik kasi nakikita na si Jesus Christ, parang sinapupunan pa lang. Pero si Zechariah, he is so certain na nandiyan na yung redemption ng Panginoon. Amen. Amen. No? Kumbaga dito mo talaga makikita na alam talaga nila and nananampalataya talaga sila na ito na, kumbaga dumating na yung kaligtasan. 'Di ba? Dumating na yung kaligtasan. No? So, ayun, maganda na na-share din yun, yung certainty, no, na inihayag ni Zacarias na dumating na ang kaligtasan, ang tagapagligtas. Okay? It's a wonderful thing for us as well, no? Kapag nababasa natin ito. Nagdagan pa tayo. Ay, sige po. Si Nanay, ibabasahin daw po sa... Meron ako idadagdag sa Samuel 22, verse 2. 3. Verse 3. Ang aking Diyos, ang aking malaking bato na sa kanya'y nanganganlong ako ng aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan. Yan lang. Samuel 22:2. Sungay ng kaligtasan. Okay. So, salamat po, no, Lola Lita. So, makikita nyo, gaya po ng nabasa natin kanina dun sa dinalaw, pag sinasabi po or ginagamit po yung salitang dinalaw ng Panginoon, ito po ay patungkol sa pagliligtas ng Panginoon. And now, another term, kapag sinabi mong sungay, ano yung binasa ni Lola? Sungay ng Panginoon, sungay na aking kaligtasan. Tama po ba? So you see, yung sungay na yon, it talks about yung kaligtasan. No? It talks about the Savior itself. So you see ngayon, yung mga salita, no, ng salita ng Panginoon ay nabibigyan na natin ng kalinawan, no, sa bawat isa. So, ayun, maganda lang. Natutuwa lang din ako na, kasi di ba, minsan kapag binabasa nyo sungay ng we disregard it easily, di ba? Kumbaga, hindi na natin pinapansin yun. Pinapansin lang natin kaligtasan. Pero now, salamat sa Panginoon, na naiintindihan natin yung lengguwahe ng Diyos, no? Yung salita ng Panginoon, nahayag na po sa atin. So, yun, no? Meron palang magandang sungay. ano lang po yan, okay? At yon ay ang sungay ng kaligtasan, ang Panginoong Hesukristo. So verse 70, patuloy tayo. Sabi po dito, gaya ng sinabi niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. So kung atin pong i-connect sa verse 69, well, dapat i-connect natin, patuloy natin. At nagtaas ang isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa sambahayan ni David na kanyang lingkod, gaya ng sinabi niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. Ibig sabihin, yung sinabi sa verse 69 is ayon lang din po sa mga ipinahayag sa pamagitan ng mga propeta mula noong unang panahon. And ito, pinapakita sa atin again na ito ay katuparan lamang ng salita ng Panginoon. You see? Ito ay katuparan ng salita ng Panginoon. Well, ako po, naghahanda po ako para sa mensahe this Sunday. And one of the theme na matututunan ulit natin, and again, ipapaalala sa bawat isa sa atin, na lahat po ng salita ng Panginoon ay maisa sa katuparan, na isa sa katuparan at nasa katuparan. Naintindihan niyo po yun? So, again, it is my encouragement para sa bawat isa
that we study the Word of God. You see, ito nakita nyo, di ba, ang salita ng Panginoon. Well, again, gaya ng sinabi niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula noong unang panahon. So, ibig sabihin, pinapakita sa atin dito na yung nangyari kay Juan at yung mangyayari sa pagpapanganak ni Jesus, ito ay itinalaga na ng Panginoon at inihayag na sa pamagitan ng mga propeta. Again, we see here, itinalaga na. No? Itinalaga na mula noong unang panahon. Ibig sabihin, ito ang pagpapakita na ang pagpapatuloy ng pagliligtas ng Panginoon na ngayon unti-unti nang nasasakatuparan sa panahon po ni Zacarias. No, makita natin yung redemptive story, no, or redemptive plan ng Panginoon na una nang nahayag sa pamagitan ng mga banal na propeta at ngayon sa panahon ni Zacarias ay naisasakatuparan na. Naintindihan niyo po 'yon? So, verse 70 is showing to us na itong nangyari sa panahon ni Zacarias ay hindi po aksidente. Okay? But it was prophesied long before. Diba? Naintindihan niyo po yun? Okay? So, yun po yung nakita natin sa verse 70. At again, makita natin dito, ito po yung pamamaraan kung paano po inahayag ng Panginoon ng kanyang salita sa pamamagitan po ng mga propeta. Di ba po? Okay? And patuloy tayo sa verse 71. Okay? Verse 71, upang tayo, so ngayon sa salitang upang, you see the purpose. Okay? Upang, ito po yung purpose. Bakit po inihayag yun noong mulang unang panahon pa? At bakit nangyayari na yun ngayon? Upang tayo ay maligtas mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Now, ngayon, ang pinag-uusapan natin is kaligtasan. We are talking about eternal salvation, di ba? Di ba? Pero you see here ngayon, parang nag-iba yung tema. Okay? Kung babasahin mo lang kung babasahin na natin in the context of the words, okay? Upang tayo maligtas mula sa ating kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Now, if tayo po ay mag-aaral ng exegesis na pag-aaral, malalaman natin na hindi tayo kasama dito. Okay? I mean, in face value, hindi tayo kasama dito. Bakit? Bakit po kaya sinabi ni Zacarias, upang tayo maligtas mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin? How can we relate from that? Anong tinutukoy dito ni Zacarias? Diba kasi kanina pinag-usapan natin it's about eternal salvation. Na ibig sabihin forgiveness from sins. Pero titingnan nyo dito yung purpose. Ano yung purpose? Bakit dumating yung sungay? Bakit dumating yung tagapagligtas? Upang tayo ay maligtas, sabi ni Zacarias, sa ating mga kaaway. Ha? Kaaway mo dyan. Kaaway mo dyan. Mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin, sino nagalit sa inyo? Di ba? Naintindihan niyo po yan? Kasi I know, kapag binasa niyo ito, somehow, baka hindi natin mabigyan ng tamang pagpapakahulugan. No? And it's very important to do exegesis here. Ano ba to? Sama niyo eh. Diba? Sama ni. Ano po ito? Verse 71. Okay. Para, again, wag po natin itong bibigyan ng kahulugan in our own, but sa salita lang po talaga ng Panginoon. We will read one verse. Hopefully makatulong po ito sa atin. Mga awit 106 verse 10. Ganun din pala. Sabi dito, okay, sabi po dito, kaya't iniligtas niya sila sa kamay ng namumuhi at iniligtas niya sila sa kapangyarihan ng kaaway. Now, ito po ang gagawin natin. For us to understand, lagi po nating tandaan
na ang mga salitang ito nang ito ay inihayag sa kanila. Sino yung mga sa kanila? Yung mga forefathers, no? Abraham, Isaac, Jacob, and the 12 tribes. And then sino ba yung mga sumunod? David, Solomon, no? And the prophets. Lagi po natin tandaan yung konteksto nung panahon ngayon. Ano ba yung konteksto na yun? Ano ba yung dinadanas lagi ng mga Israelita, yung bayan ng Israel? Di ba? It talks about yung mga karatig bansa, yung mga kaaway nila ng mga bansa na pilit na nilalabanan sila, kumbaga sinasakop sila, di ba? And one thing na para makatulong po sa atin is kung matatandaan niyo sa mga Bible study natin nung pinag-aralan natin yung mga hari. 'Di ba? Ano ba yung huli? Ano ba yung huli? 'Di ba yung last is yung Babylonian captivity. 'Di ba? Yung pagkakaalipin at pagkakasakop ng Babylonia sa kanila. Natatandaan niyo po yung promise, yung bagong tipan na tinatawag na mababasa natin sa Jeremiah chapter 31. 'Di ba? Ang tagal natin pinag-aralan yung Jeremiah 31. And anong promise doon? Di ba ang mga words na ginamit doon ay ililigtas ko kayo, ibabalik ko kayo after 70 years, ibabalik ko kayo, ano pa ba? Basta yung mga gano'n, no? Ibabalik. Now, kung sa physical or sa physical sense, may isip talaga po ng mga Israelita na ang pagliligtas sa kanila ay mula po sa mga bansa na kaaway nila. Mga bansa na gumagapi sa kanila, mga bansa na pilit silang sinasakop. Okay? Kaya itong binasa natin dito ngayon sa verse 71 na sinasabi, upang tayo maligtas mula sa ating mga kaaway, yes, actually this verse is talking to kaaway talaga nila. No? Na literal, yung mga bansa na kaaway nila at mula sa kamay ng lahat ng napupuot sa kanila. Natindihan niyo po? Yun po ang binabanggit dito. Kasi hindi naman natin to may halin tulad, kasalanan siguro to. Nasabi niyo bang galit yung kasalanan sa kanila? Di ba? Hindi. Hindi po ba? So, maaaring maisip natin, ang pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita, which is Israelita nagsasalita dito, at ito ay ang salita sa mga Israelita, ng Panginoon, pagliligtas ng Panginoon sa mga Israelita mula sa mga bansang kaaway nila, ito ay totoo. Okay? Totoo po 'yun. Nangyari. Ngunit, isa din sa pinapakita nito na ang kaligtasan sa kalaban na higit na malakas sa kanila at sa lahat ng tao ay hindi ko lang nahanap yung verse Pero actually may kaaway po talaga na binanggit doon na sinabi na higit na malakas at hindi nila kaya, no? At 'yun po ay patungkol po sa kasalanan. Okay? Kung maire-relate na natin sa atin ngayon, the enemy that we have na kailanman na hindi talaga natin mapupuksa at malalabanan, 'yun po ay ang kasalanan. And the only one that can salvage us from sin is the Lord Himself. Okay? Yes, ito pong verse na to talks about Israel and the other bansa na mga kaaway. Yes it is. Okay? Pero pinapakita din po dito talaga na again, kasi nga nabasa natin sa Jeremiah 31, di ba? Sabi ng Panginoon, ibabalik ko kayo sa Israel, di ba? Ibabalik ko kayo, ililigtas ko kayo from captivity. Pero di ba nung inaral natin yung Jeremiah 31, naging malinaw sa atin na ang inihahayag pala ng Panginoon doon is in spiritual sense yung pagliligtas from the captivity of sin, pagiging malaya, kumbaga, at pagbabalik sa Jerusalem, which is dwelling place ng Panginoon in the presence of God. Okay? Yun ang natatandaan ko po nung nabasa natin itong verse 71. Okay? And kung papatuloy natin sa verse 72, sana naging malinaw po, no? Verse 72, again, there's another purpose. Okay? Upang ipakita ang habag sa ating mga magulang
at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Okay, ano naman tong sa verse 72? Upang ipakitang habag sa ating mga magulang. Okay? Tapos na po tayo sa Davidic Covenant. But ngayon, we transition to the Abrahamic Covenant. Ano ba yung binabanggit dito na ipakita ang habag sa ating mga magulang? To show the mercy promised to our fathers. Sa NASB pa, no? Ito po ay ang ibinigay niyang pangako kala Abraham, Isaac, at Jacob. Ano ba yun? Ano ba yung ipinangako ng Panginoon? In Micah chapter 7 verse 20. Sabi po dito, igawad mo ang katotohanan kay Jacob at tapat na pag-ibig kay Abraham na iyong isinumpa sa aming mga pinuno mula pa nung unang panahon. Okay? So there's a promise given to Abraham. Yun nga, yung mga magulang na tinatawag ng mga Israelita. Sino ba? Saan ba nanggaling? 'Di ba? Saan ba nanggaling? Sino ba magulang ng mga Israelita? 'Di ba? Abraham. 'Di ba? I mean the nation, no? Okay? Nation of Israel from Abraham, Isaac, Jacob. And there's a promise. May binigay pong promise. Ano ba yung promise na 'yon? Babalikan po natin 'yon. Actually, itong promise po nito at yung tipan na binabanggit po dito sa verse 72, balikan lang natin, no? Alalahanin ang kanyang banal na tipan. We read it from Genesis. No, you see, Genesis, no? Genesis chapter 12, verses 1 to 3. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakilang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. You see? Ito dito sa verse na ito, dito kasama tayo. You see? Kasama tayo. Ikaw ay magiging isang pagpapala. You see? Pagpapalain ko ang mga magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo at sa pamamagitan mo. Ito, verse 3. Lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Now, the blessing, yung pagpapala pong binabanggit dito, is hindi po yun yung magiging mayaman. Although, may kita po natin sa buhay ni Abraham, pinagpala po ng Panginoon sa Abraham when it comes to, yun nga, ay kayamanan, tao, power, no? Pero again, lagi po nating tandaan, no, ang salita po ng Diyos is a spiritual thing. So, kapag sinabi po niyang pagpapala, again, it talks about the redemptive plan ng Panginoon, which is ang pagliligtas. So, ito po ay patungkol sa kaligtasan. So, yung nangyari pala na sinasabi ni Zacarias na dumating na yung sungay. 'Di ba? Balikan natin. Baka mawala tayo sa konteksto no? Verse 70 ba? Verse 69. Mula sa verse 69. Nagtaas ng isang sungay. Nagtaas ng isang sungay ang Panginoon upang, 'di ba? Sinabi niya, upang tayo ligtas sa ating mga kaaway. And verse 72, upang ipakita ang habag sa atin sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Kumbaga pinapakita dito yung katapatan ng Panginoon. That it was promised long before, even in Genesis 12. Even in Genesis chapter 3. 3 ba yan, Tol? Yung fall of man, tapos yung sabi ng Panginoon, ika-crush ng Di ba tama? Doon ba, Tol? So you see, even from the very beginning, I mean, sa kasulatan, no? In Genesis, ngayon pinapakita, ipakita ang habag sa ating mga magulang. And for us, pinakita ang habag at katapatan ng Panginoon na tunay ang kanyang sinabi at ipinangako na nababasa natin kahit sa libro ng Genesis pa lang. Okay?
to show to everybody, no, dito sa context na to sa mga Israelita, that God is faithful in His promises. And ang salita ng Panginoon ay totoo at ito nga'y nangyayari at ito'y mangyayari. Diba? So again, ito pong tipan na to, yung tinatawag natin na Abrahamic Covenant. Okay? Yun po yun. So, okay, 5:33 na. So siguro magpapatuloy tayo sa verse 73 bukas. God willing, matapos natin yung 80 tomorrow, no, para makapag-proceed na tayo sa John. Excited na po ako na mag-proceed sa John chapter 1 kasi it will be another different no? Magano na tayo, in the bininging na tayo, no? So we are so excited. Anyway, may katanungan po ba kayo about dun sa ating nabasa? Sana nakatulong po siya, no, sa pag-iintindi ng salita. Okay naman po ba? May tanong po? Goods po, all goods. Okay. Sige, thank you po. Request natin, no? For closing. Tol, paki-close na ng Tol or baka may mga last words. So, ayun, manalangin tayo sa Panginoon. Purihin nawa Panginoon ng Diyos ng Israel. Panginoon, pinakita mo po na ang pagliligtas ay iyon ang ginawa noong bago pa man ang lahat. At ang pakikipagtipan mo po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay David, at unang-una sa lahat at higit sa lahat sa iyong natatanging anak na ang aming Panginoong Jesus. At ito po ay tinatamasa namin, nakikita namin ang habag mo sapagkat ang iyong pagdalaw ay iyong ginawa. Panginoon, in John 1:14, ikaw po ay Diyos na naging tao, nagkatawang tao. Iniwan mo po ang iyong kaluwalhatian na sa inyo ay naibalik at ikaw ay naghahari sa lahat, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng lahat. At dahil ikaw ang Panginoon ng lahat ng aming predicament, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga kaaway, at lahat ng kasalanan, Panginoon, ay nasa ilalim na ng iyong apakan, Panginoon, sa iyong trono. Salamat na ang habag ay nasa katuparan at ang pagliligtas ay nasa katuparan sa sungay ng kaligtasan, at yun ang aming Panginoong Jesus. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. By the way po, no, meron kaming ipopost sa Facebook page natin. Makakatulong po yun na maintindihan nyo yung Doctrines of Grace, yung Tulip na tinatawag, mas kilalang Tulip. Nagawa na po kami ng Tagalog, may part 1 na po natapos ngayon lang. So sana, lalo na yung mga nanay, tatay, no, take time to read yung mga hindi pa masyadong naintindihan po yung Doctrines of Grace, or yun nga yung Tulip na mas kilala. Makakatulong po iyon. Basahin nyo lang po, nasa Facebook lang po. Ipopost namin mamaya-maya. So maraming salamat po, at dyan sa online sa mga nanonood, Tita Bing, Avril, Tita Che, no? Maraming salamat po. So see you po bukas sa ating Bible study. God bless!